At saka direct, ito pa, speaking of Ibarra, naging controversial ito dahil humakot kayo ng mga awards. Ipaliwanag natin ngayong bakit naging controversial at hindi matanggap ng iba. Hindi naman kayo nagbabayad ng play ko eh. Yung akong sumbatan kung di nyo nagustuhan. Pag-usapan natin ang nakaraang Metro Manila Film Festival, direct. Mag-opinion ako doon. Oh. Okay lang. So, yung awarding kagabi, sana mas naayos pa nila. It was never announced na magkakaroon ng 4th Best Picture, di ba? Sana si Ate V ay ginawa nyo na lang ng Special Jury Award. Nothing new sa pinakita doon ni Ate V. So, sabi ko, sana ang nanalo ng Best Actor si Sharon. Sa entablado, marami din po bang intriga? Mismong cast ko, kine-question ba't ako nanalo eh. Feel ko na ayaw nila sa akin. Anong pakiramdam mo? Wala. Sino ka? Kasama ka sa mga nanalo at tigilan mo. Di soli mo yung trophy mo. Teka muna. Ako lang kumuha sa'yo. Nag-audition kayo. Gustong-gusto nyo rito. Nagkakandara pa kayo sa play na to kasi si Piolo Pascual ang bida. Then ba ko na yun? Tsaka hindi ako talaga pumapatol sa mga ganong mentalidad. Dead na ang nega, dead na ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Diyos ko, late na ako. Nakakaya kay Direk Franny. Romel! Direk! Sorry! Sorry, Direk! Sorry, Direk! Ayan mga kachika, eto na po tayo. Nasa Metropolitan Theater na po tayo. Direk Franny Zamora. Hello po sa vlog ni Romel. Ito ng theater, itong backstage. Eto na, sa backstage tayo yan mga pumasok. dressing room. Kuya, yan mga dressing room namin sa taas. Meron. Dito ako, unang nag-perform professionally. Ibig sabihin, may bayad na kami noon. Kasi no sa UP, parang allowance lang yata yun nung college ako. Po mga kachika, ito na po yung newly renovated na Metropolitan Theater. At napakaganda nito, di ba? Sobrang ganda. Alam nyo, mamaya malalaman po natin kung bakit dito po tayo nagkwentuhan at i-interviewin po natin si Direk Franny. For the meantime, please like, share, and subscribe para po alam nyo po ang ganapan. At ito na, ituturo muna tayo ni Direk Franny. Siyempre, siya ang nakakalala pasikot-sikot dito, no? Direk, kalikan na. Halika. Ito yung mga pang ano ng ilaw, mga buttons. Oo, mga buttons. Ito yung tapos yung taas naman, mga fly. Buttons din sa ilaw. Tapos dyan yung mga fly na kung saan tumataas yung mga set, di ba? Tapos manual na ino-operate yan. Ay, manual ino-operate? Ay, hindi. Automatic na. Automatic na. Automatic na nawala na yung puli-puli rito. Oo, yung mahabang-mahabang mga tali-tali, ganun-ganon. Malalaking tali. Oo, kasi ganun ka dati nagsimula kay mga tali-tali. Yes. Dito rin si Ate V noong araw, noong 88 na. Pero matagal na yon after... Oo, yung Bill in person, yung VIP. Yes, VIP. So, eto, direktong pintuan na itong mapasukan natin. Ayan. Ay, ang ganda. Ito yung talagang artist entrance tong araw. Ito yung pasukan namin. Okay. Ito yung artist entrance. Ito yan dati, meron diyang bangko. Tapos dito yung office ng Gantimpala. Pero later pa yon mga 88, 89. Pero talaga kami rito parang 78 or 79. Unang production ng Met. Yung One Tamad meets Faltos 5. Grabe. Naku, makaka-relate po kayo dito. Lalo kung mga tao at tumabangking kayo. Doon ay si the late Chingoy Alonso. Tapos sumunod to production doon, Batibot. Si Haji Alejandro naman ang bida. Kasama ko doon si Bibet Ortesa at marami pang iba. Actually, si Boy Abunda kasama ko doon. Faltos 5, bida kami. Actually, bida kami. Okay. Pero wala naman sweldo. Magkano sweldo dyan? 200. Naku, ayan na. Nagbigay ng amount. Mamaya po, aalamin natin yan. Pero kung 1980s, 200, parang malaki na yun. Opo, direktor ang kausap natin. So, ito na, i-reveal po tayo at malalaman natin. Kay Direk Franny kung ano-ano ang mga galawan dito sa entablado. Ito, ilang capacity nyo to, Direk? Yung araw, 1.7 ito, or almost 1.9. Hindi ko ano kasi nagbawas sila dyan. Tapos tinanggal yung orchestra pit dito. May ganun, Dito yung nag-shooting si Idol Sharon. Yung kumakanta-kanta siya yung Sherry Hill. The famous. Bituing walang ningning. Dito lahat yun. Kaya napaka-memorable nito at dito kita inaya. Oo nga.
Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kaibigan, kakaibang pong content ang mapapanood nyo dito sa Ronald Chika Network. Dahil espesyal na espesyal po ang ating panauhin. For the very first time, kinakabahan po ako, samahan niyo po ako dahil ibang pong taong kakausapin ko. Isang pamosong stage director mga kaibigan, Aliw Awardee 2020 Best Director in Musical, Direk Franny Zamora. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang malaking karangalan na makasama si Romel. Ay, nakuhinin po muna ako ng sorry kay Direk. Dahil super nakatraffic po ako, Direk. Sorry. Ano lang talaga ako, masyado akong maaga kasi ganyan ang training namin sa theater. 15 minutes before the call time, nandun na kami, or 30 minutes pa nga iba. So, alam niyo na. Sorry, pero eto na. Sisimulan na po natin ang tanungan at kwentuhan kay Direk Franny. Direk Franny, siyempre, laging naririnig ang pangalan mong Direk Franny Zamora. Sino po si Direk Franny Zamora? Ako po isang hamak na nagbibigay ng sining sa mga manonood. Siyempre, yung sining na yon ay ekspresyon ng sarili ko. Ako isang simpleng tao, nangarap na maging direktor talaga. Hindi ko nangarap maging singer or artista nung araw, pero napasok ko yon kasi that's the only way na makakapag-direct ako. Alam ko, kasi hindi ako nag-aral ng pagdidirect eh. Direk Franny, taga saan po kayo? Malabon talaga, pero my parents, ang mother ko, Bicol, ang father ko, Bulacan. Tapos, Direk, nag-aral ka sa? Nag-aral ako after high school. Kumuha ako ng music major course sa UP, pero 2 sems lang ako because I have to work. Wow. Kasi hindi ko natapos yung aking kolehiyo, napunta na kagad ako sa theater, and then nag-model na kagad ako under Tita Conching. Si Tita Conching dati ang pinaka-CEO nitong Metropolitan Theater. So, nung nagmo-model kami noong 1977 sa Top of the Hilton, sabi niya, why don't you try, I'm opening the Met, sabi niya sa akin ito. Dati pa lang, ramp model ito si Direk Franny Zamora. Oo. So, at the same time, actor ka na Actor noon. na ako sa UP noon, nung nagka-college ako. Napunta ako doon sa may theater ng UP. Ng UP. Nag-audition ako, tanggap ako kagad. Hulaan mo ko anong role? Anong role? Burlesque dancer. Ay, hindi naman nakakapagtaka. Kasi po, nung kabataan ko ni Direk Franny, matangkad, maganda ang pangangatawan. Aminin natin, artista, leading man material talaga to si Direk. Kaya naman, doon nagsimula sa UP. Sa UP. Yun. Tapos ng UP, natigil na yung pag-aaral, nag-concentrate na ako sa pagmamodel and dancer. And then, nagbukas na nga itong Met. So, yung first 2 productions ng Metropolitan Theater, kasama ako. Eh, paano po yung journey ng pag-ano? Pag may special shows ng Karilaga, pag may special events, meron kami mga gano'n. Pag darating na ambassador from France, ambassador from Spain, kami yung nagsishow sa kanila. Minsan sa PICC kami, minsan sa Coconut Palace kami, iba-ibang venue. Doon ko nakasama yung national artist natin, Tita Fides Asensio. Marami akong magagaling na nakasama talaga. Doon ko siguro nahasa yung aking imahinasyon at yung talagang interest ko sa pagdidirect. Paano ka napunta sa directing agad-agad, Direk? Kasi ganito yan. Nung ako'y elementarya, nag-transfer ako ng school from Caloocan. Transfer kami sa Malabon. Doon kasi nakabili ng lupa ang tatay ko. Grade 4, meron kaming program agad. Natatandaan ko yun. Ay, alam ko po yan. Bida-bida ka na kagad. Bida na ako. Kinoreograph ko po yan sa dati kong eskwela. Hindi naman totoo yun. Oo, bida-bida lang. Nagsinungaling ako. Oo. Ako nga nag-choreograph. Palakpakan ng mga tao. Lakas ng loob mo lang. Lakas ng loob. Paninindigan na lang talaga. Inalam ko yung kanta, inalam ko yung steps, ako nag-invento. Ayun, palakpakan. Tapos, may isa na namang show na hindi dumating yung pinaka-second lead. Agad-agad. Pinamemorize sa akin yung linya, English. Diretso. Nagawa ko. Ganun talaga yung passion ko sa teatro, sa entablado. Kaya di ba dapat dun tayo sa lobby? Nung makita ko na to, ang dami ng flashback na nung balik sa akin. Kasi ang dami kong shows talaga na ginawa rito sa Metropolitan Theater. Pagkatapos ng Direk, naging singer ako. Singer kasi ka. Talagang may boses ako, pero way ko lang yon para makapasok sa UP nang walang entrance exam. Kasi pag meron kang boses, diretso ka kagad sa College of Music. Kasi major and voice eh. So, yun, napinilit kong mag-college. Maga kasi namatay ang father ko. 39 years old siya, namatay na siya. So ako yung panganay, hindi naman kami hirap sa buhay. Ito ngayon ko lang ito ikakwento sa mga interviews ko. The day na bago siya barilin, yung gabi na yon, ginulpi niya ako. Kasi sa labas kami, naglalaro pa kami, mga bata kami. Nagdabog daw ako, hindi ko naman dabog kasi bago yung bahay namin, nanganara yung pinto, palakas yung sara. So ginulpi-gulpi niya ako. Tampo ako, di ba? Nung umaga na boboto na sila, yun yung last election, no? 1971 na local election. Sino dalawa nanay ko magkasama. Ako nandun sa may part ng bahay namin, sila galing sa room. Yung tingin ng tatay ko sa akin, parang alam na alam ko, Romy, na meron siyang hinahabilin.
Murang isip yan. Murang isip yan. Tapos noon, yun na nga, barila. Kasi medyo influential yung father ko kasi pulis siya. Pinagtatago na kami, pinaghiwalay kami magkakapatid, 6 kami that time eh. Ang nanay ko kasama, buti na itulak ng father ko, Armalite ang ginamit eh. Pinaulanan ng bahay. Pinaulanan ng balak. Kasi ang motibo lang, pag namatay yung father ko, magkakagulo sa eleksyon, magkakaroon ng dayaan. So yung pinapromote ng father ko na gusto niyang mayor, matatalo nung kanyang kalaban. So politika rin pala ito. Politika. Kaya never ako nag-post about politics kasi may trauma ako. Pero gumagawa ako ng mga campaign kasi trabaho ko yun. Ilang taon ka nang namatay si tatay? 12. Tapos noon, ako napunta sa Caloocan, yung ibang kapatid ko sa Valenzuela. Bakit kayo nag-iwahiwalay? May death threat kami. So yun ang paraan para hindi kayo makita sama-sama. Kasi kung sama-sama kami pasabugin, naubos na kami. Diba? Ganun yun. Diba? May barricade yung mga bahay. Mga ilang taon kayo nag-iwahiwalay na magkakapatid? Para mga 3 years. Anong sabi ni nanay? Mother ko was 34 that time. Lutang. Talagang lutang. Hindi niya alam nangyayari. Ano ka buhayan niyo? Paano? Wala nang nagtatrabaho? Mother ko magaling maghawak ng pera. Ayun. Kaya dito pumapasok na hindi ka nagtapos. Dahil nga gusto ko magtrabaho. Magtrabaho at makatulong. Subconsciously, gusto kong makatulong kasi ayaw kong maubos yung naipon ng father ko. Naipon nila mag-asawa, di ba? Pangilan ka sa pamilya? Panganay. Panganay. Oo. Parang naging breadwinner na ako in a way. Pero direct, ang ganda naman ng kinalahinatan mo. Nakilala ka unti-unti dahil sarili mong paraan. Di ba? Yung talent mo, pinush mo talaga. Model, singer, actor. Ay, naging event specialist ka pa yata. Yes, matagal. Di ba? Diyan ako nakaipon sa events. Kasi kung sa theater lang, sabi ko, hindi ko makakaipon. Kaya nagkaroon ako ng tailoring nung araw, gumagawa ako ng costumes. Halos lahat ng male artist, hawak ko. From Christopher De Leon to Marco Sison, some of the politicians, ginagawa ko ng damit. Ang galing mo. Oo, hanggang nag-costume niya ako. I did puro international productions. Wow. They're playing our song, Miss Saigon, isang number doon. Ako lahat yung gumawa ng costumes. Ang galing. Tapos yung Grease, ako rin gumawa kay Lea. Tignan nyo. Pero meron akong international na pinaka-head, pinaka-boss namin. Siyempre, hindi ka makakadiretso doon kasi international. Pero the fact, nakasama ka doon sa production, iba na yun. Yes. Tapos mga local movies din, marami ka rin nagawa. Oo, lahat ng magagaling na director, kasali ako. Di ba? Ishmael Bernal, Joel Amangan, the late Mel Chonglo, Tito Celso Ad Castillo. Mahuhusay, Lahat ng mahuhusay. Alam mo, ginagawa ko sa shooting, inoobserbahan ko lang silang lahat. Pinapanood ko kung paano sila nagdidirect. Kasi nandun na yung iisip mo sila. Andun na. Eto na to eh. Tsaka lahat ng mga magagaling na stage directors nung araw, gusto ko kasali ako pag meron silang shows. Kasi gusto ko sila obserbahan, gusto ko silang pakinggan kung paano sila mag-direct, panoorin, pag-aralan yung kanilang karakter. Bakit ba pupasok ang pagiging gusto mo maging director? Hindi, alam mo kasi ang director, may vision yan pirmi. Vision in a way na gusto mo, ito yung look ng mangyayari doon sa iyong produksyon. Alam mo, bata pa lang ako, nung ang father ko ay critical sa hospital, hindi ko alam na critical kasi nililihim sa amin. Ring ang phone. Tawag ko mausap. Okay. Tapos, naobserbahan ko sino yung tumawag. Kanya, oo lang na oo na yung sumagot. Hindi ko alam kung tita ko o kasamahan namin sa bahay. Alam mo ba, pagbaba niya ng phone, pumunta ako sa sampayan, hulaan mo kung ano kinuha ko. Ano? Panyo. Bakit? Ramdam ko na, patay na father ko. Ay, may pakiramdam. Meron akong ganun. May instinct. Meron akong instinct. Eto, so, sinalo mo lahat halos ang responsibility. Halos ako yung nagtaguyod kasi ang mother ko, hindi naman siya weak, kaya lang hindi siya mabunganga. Kasi solong anak, probinsyana, kaya niya nga pinakasalan ng tatay ko, akala niya Amerikano. Ang pangarap niya, mapunta sa Amerika. Yun lang ang pangarap niya nung bata daw siya. Na naibigay ko, Romel. Naibigay ko yun. Talo yung mga awards na natatanggap ko, talo yun. Yun yung fulfillment ko sa sarili. Kasi dinala ko siya doon ng year 2000. Sumunod yung kapatid ko, nakapag-asawa, na-petition na siya. Ayun, address na, kapatid ko kakaalis lang. Ako kasi hindi nagpa-petition kasi mas gusto ko sa Pilipinas. Sabi ko, mukhang may naniniwala naman sa akin sa Pilipinas. Bakit naman hindi, di ba? Tsaka marami naman ako na-invest sa sarili ko, sa pangkabuhayan package natin. Sabi ko, I'll stay with my country. Kasi mahal na mahal ko ang Pilipinas. At saka tama rin ang desisyon mo. Nakita mo direct. Hindi man mabilis ang pag-usag ng karir mo na tinatawag, di ba? Kasi sinasabi natin kasi mabilis, isang proyekto, kilala agad, overnight. Hindi ganon. Hindi. Gumapang talaga ako. Yung journey mo talaga kaya ninanamnam mo ngayon yung bawat na project na nakukuha mo. Lahat ng pinagdaanan ko,
Proseso ko yon. Sabi ko, ito yan. Minsan babaksak ako, malalaglag ako, malulugi yung production. Okay lang yan. Sabi ko, diretso, pera lang yan. Kasi ang katwiran ko, Romel, palagi, ang pera kinikita. Yung pagkakataon, hindi. Kaya sabi ko, grab ng grab. Basta magaang yung tingin ko sa proyekto, tatanggapin ko. Alam niyo mga kachika, lagi ko narinig ang pangalang Direk Franny Zamora. Nung nakilala ko po siya, akala ko suplado siya. Pero alam niyo, nung bumuka po yung bibig niya, sabi ko, ay, magiging close ko siguro tong taong to. Na true enough. Ito na, Direk, tayo. Ito na ngayon, nakita mo. Tapos, Direk, ang gusto kong malaman, ang unang-una mong ginawa, pinalabas sa Cultural Center of the Philippines, Cancer. Yes, tama ka. Ang galing mo naman. Pero yun yung first major ko na legit. Because nagsisipi ako, first play ko din, kasi amateur ako 1980, Kanding Puteta. Ibig sabihin nun, nagpuputa sa ilang pirasong piseta. Si Ruthie Roses ang bida doon, tsaka si Ruel Vergel de Dios. Yun ang una mong ginawa? Yun ang unang-una kong ginawa. Saan ko pinalabas? Sa CCP rin. Doon sa Malita Theater lang, hindi sa main. Tapos sundan yun ang uso yun that time na dinner play Gigolo. Sa Mirador namin pinalabas. Si Altantay ang bida ko. Ado si Bella Flores, si Oscar Peralta, star-studded. At saka direct napansin ko sa mga ginagawa mong play, hindi lang basta play na manonood ka, may pasabog. Yan kasi yung tumatak sa isip ko upon observing yung mga directors na veteranong napanood ko na ang gagaling na talaga nagdalubhasa, nag-aral. Meron ka talagang isa lang o dalawa eksena pipiliin na yun ang pinaka-matatandaan ng tao. Kasi imaginein mo, kung nanonood ka ng production, puro big scene, puro maiingay, hindi napagod na yung audience mo, di ba? At saka kontrobersyal yung mga ginagawa mong mga play. May ginawa ka din mga indie. Sumasama ako sa mga indie film kasi gusto kong makita yung magtrabaho yung mga bata. Kasi gusto kong ma-absorb yung energy ng mga bata para hindi ako maluma. Ayoko kasi maluma. Totoo naman. Di ba? Kailangan mo ng fresh ideas na makapag-contribute sa'yo. Saan mo kukuha yun? Sa bata. Sa mga bagets, di ba? Totoo. At saka mga kachika, ito po, first time ko pong manood ng play, musical play ni Direk Franny. After doon sabi ko, Direk, ang galing-galing mo. Lalo na yung mga nagpapalit yung mga set. Sabi ko, ay, kaya naman pala gustong-gusto ka ni nanay. Ibang klaseng director ka. Ito kasi yung production na ito, itong Ibarra ni Piolo Pascual. Ibinuhos namin talaga lahat dito Kasi ayokong mapahiya sa management, lalo na kay Piolo, na so-so production lang binigay namin. Correct. So talagang 9 months preparation yan. At saka Direk, ito pa, speaking of Ibarra, naging controversial ito dahil humakot kayo ng mga awards. Ipaliwanag natin ngayong bakit naging controversial at hindi matanggap ng iba na bakit umani kayo ng bonggang-bongga ang Ibarra. Sa history ng Aliw, ngayon lang nangyari yung Hakot Awards. Totoo. Diba? 36 years sila. Sabi ko, oo nga no, parang nanalo ako noong 2015, ako lang nanalo as Best Director. Pero ngayon, ibang klase. Napapaisip ka tuloy? Napapaisip na tuloy. Baka naman pinagbigyan lang ako sa matanda na ako. Hindi daw. Siyempre, may mga screening yan, may jury yan, unanimous. May mga nag-tie ng contest o magbe-break ng tie. Out of 10 nominations, siya mo nakuha ko. Namin. Siyempre, ikaw ang captain nun Oo, ako yun. Ikaw ang director nun. Eto na ang tanong. Nagbukas na ang pelikula para sa mga taong intablado. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Ang liga-ligaya ko nung manalo si Cedric at saka si JC sa sa film festival. Hindi ko sila inabot as theater actors kasi mga bata pa yan Pero si JC parang nakilala ko na siya in one of the events. Sabi ko talaga kung ang fondasyon mo teatro, talagang aani ka ng tagumpay. Look at Irma Adlawan, di ba? John Arcilla, di ba? Yes. Noni Buencamino. Eugene. Correct. Eugene Domingo na lang, di ba? Ang lakas ng presence, di Sobra. ba? Kumakabog talaga ang energy sa Ramdam mo screen. talaga. Nagpipigil pa yon. Sila yung mga barkado ko noong araw, sila yung La Candy. Sinasalang-salang ko, mag-host kayo ng campaign doon sa Tarlac. Sabi ko, sa mga college pa sila sa UP. So talagang mahaba na yung pinagdaanan ko. Halos yung mga hindi ko tadaanan na mga personalidad, yun ang medyo hindi ako kilala. Feel ko na ayaw nila sa akin. Sabihin ko naman, hindi naman kayo nagbabayad ng play ko Diba? Gusto nyo manood, libre. Kahit anong sabihin nyo dyan, libre kayo. Sabi ko ganyan, huwag nyo akong sumbatan kung di nyo nagustuhan. Kasi ang panonood ng play ay kanya-kanyang tingin, kanya-kanyang feelings, di ba? May ibang magkakagusto, may ibang ayaw. So, dun ako sa nakakarami. Mas marami nakagusto. Diba? Ayan, tapos nagka-award pa. Disagree kayo doon? Lalaban pa kayo doon, di ba? Diba? Ay, Direk, ito, gusto ko tanungin to kasi matagal ko nang iniisip to. Kung sa pelikula, maraming intriga, dito, sa entablado, marami din po bang intriga? Oo, pero English lang. Ay! Ano yung English lang? English lang, the way they talk. Quiet talks within the group kasi hindi kami isa.
Alam ko yun, hindi kami isa, hindi kami as one. Pinipilit kami pag-isahin. Different ideas kasi, mga director kasi, medyo eccentric ang utak niya, hindi mo talaga sila makokontrol. Parang ganito rin direct, di ba? Sa nangyayari ngayon, di ba, mga raming direktor sa pelikula na hindi nagkakasundo-sundo. Correct. Kahit na sabi mo, ang ganda-ganda ng pagkakagawa, merong parating, bakit ganon? Ganon din ba sa inyo? Mismong cast ko, kine-question, ba't ako nanalo eh? Ay? Oo, may ganon. Anong pakiramdam mo? Wala. Sino ka? Kasama ka sa mga nanalo at tigilan mo. Di soli mo yung trophy mo. Parang ganon sa loob-loob ko. Comfortin mo ako. Nakakarating sa akin. Care ko. Then ako na yun. Tsaka hindi ako talaga pumapatol sa mga ganong mentalidad. Diba parang, teka muna, ako lang kumuha sa'yo. Nag-audition kayo, gustong-gusto nyo rito, nagkakandara pa kayo sa play na to kasi si Piolo Pascual ang bida. Ay, yun lang ba yun? Sabi kong ganyan. Bakit yung credit ng lahat ng buong binuo namin play? 75% utak ko yan. Oo. Diba? Mula sa script, mula sa komposisyon, mula sa set, pinag-meetingan namin lahat yan. Walang meeting na hindi ako umattend. Grabe. Binuo talaga namin, talagang hinimay-himay namin every scene kung ano mangyayari. Eto na. Pupunta na tayo. Lumalalim na tayo. Pupunta tayo, syempre, direct. Paano ba magbuo ng isang stage play? Siyempre, hahanap ka ng isang magandang material, which is the script. Ngayon, kung gusto mo musical, dapat yung script na yon, meron kang lyricist gagawa ng libreto. Yun ang talaga una. Pag matinong script mo, 50% ng trabaho mo tapos na. 70% ng trabaho ng artista tapos na rin. Ayun. Bilang direktor ng entablado, kasi may producer, di ba? May producer, Ang producer usually, lahat ng nilalagay ng cast, gusto niya. Ang pagkakaiba lang sa stage, sa pelikula, sa stage ang nasusunod sa casting, mostly director. Sa pelikula, producer ang susunod. Kasi alam nila kung sino yung kikita. Sa amin, kailangan sigurado kaming may audience kami for 10 shows para makapag-show kami at mag-break even. Ang kikitain namin doon, since bago kaming teatro na ang tawag namin ay Tanghalang Una Obra, nakaipon kami ng set, nakaipon kami ng costumes, milyon ang halaga ng costumes na pinagawa. Kita mo naman, Robin. Oo. Nasa bahay mo ngayon, di ba? Nasa bahay, kaya ayoko doon sa bahay kasi para bodega bahay ko eh. Andun yung mga furnitures, andun yung mga kasi wala pa kaming opisina. Baby pa lang kami, pinatakbo na kami ng aliw. Feeling ko napakaswerte namin, sabi ko gano'n. At napansin ka agad ang trabaho mo after pandemic ito. Ito lang ang ginawa ko. Last show ko, May 31, 2019. Ang tagal. Hindi na kasi ako nakabalik halos sa corporate shows kasi karamihan ng mga kliyente ko hindi rin nagsho-show. Kamusta ang pandemic, direct? Yung pandemic sa akin ay traumatic. Galit ako sa COVID kasi nawalan ako ng 3 taon ng opportunity to work. Hindi ako sanay. 12 pa lang nagtatrabaho na ako. Bago mamatay ang father ko, kahit alam ko may pera kami, nagpapaarkila ako ng comics. Titinda ako ng yung buko juice, pero meron akong bukis ng karera. O paraan ka talaga para kumita. Hindi ako pwede yung idle sa bahay lang. Pero ngayon, iba na. Nung mag-pandemic, I have learned to rest, magmuni-muni, tapos to be alone kasi never ako nag-iisa nung araw eh. Sabi ko, okay din pala maging mag-isa. Sa room lang ako, alaka ng room ko, Netflix, kaya nga nasisira yung mata ko, nagluluhas kasi overuse. Pagod na yung mata ko sa social media, hanggang CCTV pinapanood ko. Diyos ko. Abe, ganun ka kabagot. Siyempre. Ang gusto ko marinig sa'yo, ito na. Lalagyan natin ito ng twist, ng konti. Sige. Magbigay ka nga ng 5 artista na gusto mo itry niya ang entablado. Alam mo yun, ay nakikitaan ka pang mahusay na pero huhusay pa ito pag nag-entablado. Siyempre, unang-una si Alden. Kitaan ko na yung sinseridad niya, malampas sa screen. Inang pinaka-importante sa isang aktor, yung sinseridad. Yung galing sa puso yung nilalabas ng dialogue. Tsaka yung mata ni Alden, ibang klase. Sa lahat ng maputing aktor, kasi usually pag maputing aktor, hindi ganun kagaling mag-register sa film, di ba? Kasi pakalinis, di ba? Pero siya ibang klase, nakaka-arte talaga. Piolo Dayumanggi, kung mag-register siya talaga sa screen, napakaganda. Gusto ko si Piolo kasi talagang maaasahan mo siyang artista. At hindi ako nagkamali. Napakasipag na artista. Professional, magaling makisama, walang reklamo. Tapos isa siguro sa lalaki na artistang sikat ngayon, itong si Joshua Garcia. Kasi napakagaling, di ba? Kung may straight play na parang West Side Story ang team, yung sumasayaw lang na ganyan. Tapos, magaling sumayaw, di ba? Tapos, isang nahihinayang ako kasi may nakikitaan ko ng potential pero hindi siya active ngayon si Jason Abalos. Ay, Di ba, no? Yung ganung muka, di ba? Yung tsaka pang leading man yung ano niya, yung dating parang niya. pertisa siyang luma nung araw. Totoo. Di ba? Tapos, pang-apat ko, si Donnie Pangilinan yung isang gusto ko makatrabaho. Wow. Kasi kaibigan ko naman yung mga magulang niya. Kasi kailangan niya ng mas masidhing pag-aaral sa acting. Sa mga babae
babae, Direk? Sa babae, gusto ko siyang makuha talaga. Jeneline Mercado. Kasi napakagaling na babae. Gusto ko siya. Kumakanta yun. Sabi ko, pag ito nahanapan ko na material, iimbitahin ko to sa entablado. Hindi ko naman sasabi na ayoko mag-direct ng movies. Kaya lang, iba yung pakiramdam ko na nakikita ko yung dinedirect ko na nagpe-perform ng live. Oo, tapos instant reaction. Instant reaction, di ba? Tapos alam mo, pwede mo siyang improve the following show hanggang sa mag-end ng show nyo. Pagaling ka ng pagaling. Unlike sa pelikula, ang daya mo sa editing Correct. Dubbing, mga ganyan. Ang daya mo pwedeng daya mong gawin. Pero dito walang daya. Walang daya. Ayoko nung medyo technical. Ay, alam dito, Direk, kasi ang haba ng preparasyon nyo. Buwan, di ba? Yun talaga yung isa-sacrifice mo kasi passion mo yun eh. So kailangan, matyaga ka talaga. Tsaka willing kang mag-invest ng time, ng pera, na okay lang mabawasan yung pera mo dahil hindi naman ganun kalaki ang kita sa teatro, di ba? Oo nga, pero ang daming nagmamahal. Ang daming gustong pumasok. Kasi nga, napakagandang fundasyon nito sa mas marami mo pang gustong puntahan, di ba? Na pwede mo itong gamitin pag mag-HR ka, pwede kang mag-manage ng isang restaurant or hotel, pwede kang may background sa teatro kasi yung mga decor, yung production design, yung discipline, ano talaga sa theater, discipline. At saka yung marunong ka kumuha ng instruction. Yun ang pinaka-important. Yun yung hindi yung babagal-bagal ka, hindi pwede yan. Direk, anong stage play ang hindi mo makakalimutan? Yung worst na talagang tatatak sa akin, ako hindi ko nagagawin ito. May ganyan ka ba? Meron ako, parang patapos na kami sa rehearsal, biglang sinabi ng producer, hindi natin tutuloy. Si Chito Ronyo, ang director ko. Isa naman ako ng loob yun kasi ganda ng role ko. So, ako yata isa sa mga bida doon. Ang title noon ay Ikabot Bubwit. Yung sa comics. Opo. Oo, yun. Anong nangyari? Hindi ko alam eh. Bata pa ako noon eh. Siguro mga 2020 lang ako, 22 lang ako. Pero ang tagal niyong pinaghirapan. 2 buwan. Kung mag-rehearsal nung araw, 2 buwan eh. Tapos sasabihin sa'yo, hindi tuloy. Tsaka si Chito Ronyo, ang giling-giling na director. Sobra. Oo. Alam mo kasi ang swerte ko sa magaling na director. Training ko, sila na. Parang rin ako nag-aral. Bata pa lang ako, sini talaga ang aking libangan. At saka direct naniniwala ko na kapag hilig mo, kahit hindi ka nagtapos sa kursong yan, mas malalampasan mo pa nga halos yung mga nag-aral kasi iba yung eagerness mong matuto sa lahat. Oo, totoo yan. Yun ang nangyari sa'yo. Late man dumating yung pagkilala, dumating pa rin. Oo. Diba? Kasi 57 yung first award ko. Gusto ko yun na akong pinansin. Ang ganda-ganda ginagawa ko nung araw, di ako pinapansin. Anyway, so after nun, syempre, gawa-gawa ka ng play. Once a year lang ako nagpe-play kasi mas focus ko noon corporate shows, di ba? Yung mga events, di ba? Ito ng pandemic na talagang ikinangarag ng buong mundo, di ba? During the lockdown, yung first year, yung 2020. Napakahirap. Tapos nagtanong nga yung isang nagbi-video call kami, tapos habang nagbi-beer kami ng kanya-kanya kaming beer, hindi kami nakikita-kita, di ba? Tapos sabi ko, sana matapos na tong pandemic kasi gusto ko mag-play uli. Tanong sila, anong gusto mong play? Siyempre yung Cancer musical. Sino ibara mo? Si Piolo Pascual. Walang kagatol-gatol. Kaya totoo yung manifestation eh. Yung pag sinabi mo, at inisip-isip mo na mangyayari. Kung mangyayari yan. Kaya gamitin nyo po siya sa positive way. Dapat yung lahat ng positibo, ulit-ulitin nyo lang, tatak nyo lang sa inyong memory bank. Totoo. Diba? Mangyayari talaga eh. Pero nung ginagawa namin yung Ibarra, hindi ko inisip ang awards. Gusto ko to mabuo ko ito na isang magandang produksyon. Hindi yung tatayo yung tao, nagugulat nga ako kasi out of 12 shows, we have about 8 or 9 standing ovation Galing. Diba? Kaya sabi ko nga, ay, ang ganda pala. Sabi ko gano'n. Saka ang galing nung balik mo after the pandemic, eto siya. At saka hindi lang balik namin ang maganda. Ang maganda pa doon, nabuhayan ng loob yung ibang mga theater group produce. Ito ang pwede kong sabihin sa inyo. Sabihin nyo nang hindi nyo nagustuhan ng Ibarra. Pero Ibarra and Piolo Pascual and me paved the way para mag-reopen ang mga theater production. Kasi napakaganda ng publicity namin. Alam ng buong mundo na may Ibarra kami. Ngayon na ako magmamayabang. Ay, totoo naman. Totoo yun eh. Saka yung maikas mo, isang napakalaking artista. Alam mo si Nanay may dilang anghel din eh. Nung una akong nag-guest noong February, nung nag-oo na si Piolo, diba? Takbo agad ako sa inyo. Kasi ayoko nung marinig ako sa ibang stasyon. Diba? Sabi ni Nanay sa akin, pumayag si Piolo. Tandaan mo itong sinabi ko sa'yo. Si Piolo ang mag-aangat sa'yo. Sabi niya sa akin. Totoo nga, no? Sabi ko, bigla ni Nanay, iba rin, di ba? At saka ito, direct napansin ko, parang ito na yung pagkukulab. Nagpipelikula, pupunta sa entablado. Yes, entablado, napakagandang kombinasyon. Correct. Nasubukan niya na magpelikula. Dito naman kayo, para doon namin kayo hangaan kung meron talagang ibubuga sa entablado. Eto na, pag-usapan natin ang nakaraang Metro Manila Film Festival, direct. Ay, mag-opinion ako doon. Oo. Okay lang.
Kasi hindi na ako nag-artista. Mas maganda nga yun yung, kasi ikaw nakakita ng ano, ito yung opinion lamang po ng isang direktor. Opinion na isang mamamayan na nagbabayad ng sine, Correct. mahilig sa sine. Dalawang sine pa lang napapanood ko, Family of Two at yung Malyari. So yung awarding kagabi, sana mas naayos pa nila. Di ba? Anong maayos, Direk? Pwede kasing manalo si Vilma kasi kung magbabasa ka ng review, ito based lang to sa mga review as feedback ng mga tao. Nothing new sa pinakita daw ni Ate V. Siyempre hindi ko alam yon, di ba? So, kung gusto nyong magkaroon ng buhay, iba umaasa sa award para manood, di ba? Sana si Ate V ay ginawa nyo na lang ng Special Jury Award. Parang ganun sa akin, di ba? At si Cedric, ganun din as Best Actor, Special Jury Award. Bakit merong 4th Best Picture? Dati tatlo lang, di ba? Correct. Yun ang mga agam at tanungan sa isip ko, di ba? It was never announced na magkakaroon ng 4th Best Picture, di ba? Kasi nung mapanood ko talaga yung Malyari tsaka yung Family of Two, sabi ko ang maglalaban si Alden tsaka si Piolo. Sana itay na lang, di ba? But kay Sharon, I am not a Sharon fan katulad mo, ha? Sabi ko, wow, Sharon, nag-iba ka ng acting sa pelikulang to. Naniwala ako na sila ay mag-ina. Yung pelikulang, hindi ka naman pinaiiyak pero umiiyak ka. Ang ganda ng script. Sabi ko, totoo. Ano ba ang basis ng pag-judge mo ng acting? Yung human emotion, yung real emotion ng aktor na kailangan tumago sa mga manonood. Gusto ka papanoorin kong gumbur sa December 30 pa eh. Kasi meron nag-invite sa akin ng black screening. Wow. Andun daw sila Enchong, manood daw ako. Sabi ko, sige, sa podium yon. So sabi ko, sana ang nanalo Best Actor si Sharon. Yun lang ho ang aking honest opinion. And I hope Ate B will not get offended kasi isa lang naman po ako. Kung i-base nyo lang dun sa trailer, panalo pa rin si Sharon. So may ikling gano'n sa trailer pa lang. Diba? At yung emosyon na ibinigay ni Alden at ni Piolo, mabigat kasi yung role ni Piolo, tatlong karakter eh. So kaya talagang hindi mo siya mali-disregard eh. Mahusay din naman talaga si Piolo. Tsaka mas malawak ang experience ni Piolo kay Alden. No. Diba? Correct. So sana, tinay na lang sila. Sharon, Best Actress, Best Actors, yung dalawa, Alden and Piolo. Jury Prize, Cedric, baguhan pa lang naman siya sa pelikula. And then Ate B, Jury Prize. Oo diba? nga, ano. Diba yung parang everybody happy. Totoo. Tapos, lalo pang lalakas yung pelikula. Oo. Diba? Ang dami mo na pagbigyan, diba? Yun ang nasa akin lang, diba? Oo. Ayan, narinig po natin ang opinion ng isang stage director, ordinaryong mamamayan nanonood ng mga pelikulang hindi po ako nagpapalibre sa sine. Never po ako nanghingi ng ticket. Kaya wala kayong maisusumbat sa akin. Dapat ganun na ngayon eh. Mamimintas-mintas ka, nagbayad ka ba? Tama. Diba? At saka sa social media ngayon, walang lusot. Lahat, everybody can make a comment. Oo. Sharon, nag-comment ako. Parang sabi ko kanina doon sa Instagram niya, ikaw ang panalo. Tsaka si Alden. Ikaw ang best actor, best actress ko. Hindi ako mag-comment sa mga artista. Tsaka hindi ako nakikipag-away sa social media. Sa interview, matapang ako kasi nakikita niyo yung mukha ko. Sa social media, ayoko kasi mami-misinterpret. Kung kita mo yung mukha nung taong sa salita, walang malis, di ba? Honest to goodness na sagot, di ba? Correct. At ito pa, habol na natin ito, Direk, kasi marami na nagkaka-interest ngayon sa pagpasok sa entablado. Lalo na ngayon, open na ang mga taong entablado na pupunta na sa pelikula. Marami nagkaka-interest. Parang ito na ngayon ang gusto nilang training ground. Yes, na libre, na babayaran ka pa. Paano ba pumasok sa ganito, Direk? Una-una dapat, hilig mo. Pangalawa, kailangan nasa bright connection ka. Kasi maraming fly-by-night na theater company. At kung ano-ano lang ang itinuturo. So, diskarte na lang. Kanya-kanya tayong buhay, di ba? Kanya-kanya tayong diskarte sa buhay. Trip nyo yan. Pero wag nyo ililigaw ang mga artista sa hindi tama at hindi nararapat na pagtuturo ng acting. Kasi nakakainis. Pag mali ang ginagawang proseso sa pagtuturo ng acting. Because acting is self-discovery. Walang pwedeng magturo ng acting sa'yo kundi sarili mo. Ganun lang yun. It comes from within. Kailangan matalino ka bago ka maging theater actor kasi you have to understand the script. Not only understanding the deeper meaning. Ngayon, Direk, meron pa ba kaming aabangan sa'yo? Meron! Ay, yes! Magtutour po ang Ibarra, pero ibang artista na po kasi si Papa P ay medyo busy na next year sa 2024. So meron kaming ilang show sa GSIS, but yung the whole year na yon, tutour namin sa buong Pilipinas. Ang galing. Ayan, may chance na po kayo mapanood po yung from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ay, daming offers. Bakit
Alam mo, Direk, nakakatuwa kasi, alam mo, na-excite ako kanina magmula kagabi pa bago kita ibig. Sabi ko, ibang level na itong ini-interview kong tao. Hindi na yung mga kasama ko sa Sing. At ayokong mapahiya sa'yo, kaya kailangan magpasalamat tayo sa NCCA. Ay, sobra. Para sumulat sa Metropolitan Theater, sa ating pagbabalik dito. Kasi I love this theater. Kasi dito lahat nabuo yung pangarap ko na makapag-perform professionally. And nakita mo naman kung gaano kaganda yung theater, no? Binigyan pa tayo ng ilaw. Lahat. Maraming salamat. Maraming salamat po. Last, Direk, pangarap na isang stage play. Sa 2025, may gagawin kami. Yung sequel ng Ibarra, Simon. So, El Filibusterismo na to? Yes. Alam mo, nauuso na talaga kasi ito mo, ang gumbursa. Historical film, entablado na. At may inaantay lang akong artista. Gusto ko nang kausapin kung sino yung magiging Simon. Kilala ko ba yan? Nabanggit ko kanina, hulaan na lang nila. Hindi pa pwedeng sabihin, wala pang kontrata, wala pang offer. Ay, Pinamanifest ko lang uli. Oo. Di ba? Ay, kinikilabutin ako. Talakas ang utub ko na papayag siya. Claim it. Claim natin. Claim natin. Oh. Direk, maraming salamat sa'yo. Sobra. Eto na po, nakita niyo na po, nagkaroon na po ng mukha ang pangalang Direk Franny Zamora. Hindi ba dapat ako magpasalamat sa'yo? Kasi isa ka ng sikat na vlogger ngayon. Dati kang sikat na host ng mga sing-along. Pinapanood lang kita noon, Romel. Naku, ikaw nga. Narinig ko lang ang pangalan mo. Regards kay Nanay Christy at maraming salamat sa iyo at sa iyong YouTube channel. Sana ho ay panoorin niyo lagi ang mga vlogs ni Romel dahil kakaiba yung content niya. Hindi pare-pareho, hindi nakakasawa. Ayan coming from a director. Direk, maraming salamat po sa inyo. Sige, salamat. Thank you. So mga kachika, Denmang Nega, Denmang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon, Direk Franny Zamora. Denmang Nega, Denmang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon.